Hello, magandang araw. So, bumalik ako dito sa mall. Open na siya. So, gagawa lang tayo ng topic. Ang topic nito is less resistance life, di ba? Kasi ang goal lang naman is peace, kapayapaan. Kasi nga, di ba, yung katawan natin nagsasuffer dahil sa limitasyon nga, di ba? Kailangan natin mag-survive every day. So, yung katawan natin in constant need. So, yan lang talaga magagawa natin bukod sa survival. Less resistance life, di ba? So, paano ka ba magkakaganito? Siyempre, unahin mo yung pera. Pero meron kasi iba, ang goal nila kasi sa pera is para mabili yung mga gusto nila. So, materialism pa rin siya, consumerism or consumption. Sa atin, ang goal natin sa pera is pinaghahandaan natin yung age pill nga, di ba? Para hindi ka na magtatrabaho, tsaka may passive income ka na. Kasi kung nanging-empleo ka, tas physical pa rin talaga yung kailangan mo, mapagod ka niyan, di ba? Hindi mo nakakayanin. Actually, mag-i-start na yan kung 40 ka na eh. 35 mag-i-start yung depreciation ng katawan. Tapos pag 40 ka na, unti-unti mo na mararamdaman yan, di ba? Unti-unti mo na mararamdaman yung ganyan. Mapapagod ka na, tapos, yun. Tapos meron din ako nakita yung parang kay Floyd Mayweather. 'Di ba? Na-bankrupt nga siya, 'di ba? Si Floyd Mayweather. So ano nangyari sa kanya is yun. Kasi chinase niya yung materialism nga, 'di ba? Lifestyle. Bumili siya ng 2 jet. Hindi naman niya kailangan 'yun. Pwede naman siya magano, 'di ba? VIP dun sa mga airlines. Or, tapos marami rin pala siyang kotse, hindi lang 5. Parang umabot ata ng 50 to 100. Napanood ko sa YouTube. Oh. Tapos may mga security guards pa siya. Tapos meron pa siya mga mansion. So, hindi siya nag-iisip ng mga passive income. Meron lang siya parang promotion. Promotion lang yun sa kanya. Pero, wala talaga siya nung parang resources na magge-generate ng money para passive income. So, yun nga, di ba? Hindi kagaya ni Manny Pacquiao, meron siyang promotion, meron siyang boxing gym, meron siyang sabungan, meron din siyang eskwelahan, tsaka hospital. So, tsaka yung application, di ba? Yung Manny Pac ba yan? Basta yun yung application yan ni Manny Pacquiao. So, yun nga, di ba? Yun yung maganda eh. Sa atin naman is magkaroon ka lang talaga ng passive income. Kasi pagka nabawasan ka na ng alalahanin para sa mga basic necessities for survival, hindi ka na nasa survival mode. Nakatuon na yung focus mo sa sarili mo, di ba? Kakaroon ka ng peace. Kasi doon ka lang naman talaga magkakaroon ng peace eh, kapayapaan eh. Nagkaroon ka ng focus sa sarili mo. Di ba? Kasi pagka yung focus mo outside sa self mo, diyan ka magkakaroon ng mga disalignment nga, iba. Parang more focus ka external, chine-chase. Kaya nga pag namulat ka na, hindi na mahalaga sa iyo yung mga extravagant. Yung kuwari, bibili ka na maraming gamit. Bibilin mo na lang talaga yung magagamit mo talaga parate. Hindi ka na magiging consumerist. Magiging more into logical ka na, tsaka function ng gamit. Kuwari, bibili ka ng mga damit. Kagaya ko, di ba? Minimalist. Although bumibili pa rin talaga ako ng mga extra damit. Kasi nag-hoard din ako eh. Aminado din naman ako niyan kasi nga kuwari ito, di ba meron akong 9 na white t-shirt na nalakihan ko na to, medyo bitin. So nag-stock ako ng isa pa ng 9 na set din na AS color, yung medyo mahaba-haba. Pero hindi na ako bibili ng kasi ang logical na buying is bibili ka ng isa na quality, tapos gagamitin mo talaga siya hanggang masagad. Gagaya ng mga Merrell shoes ko, di ba? Ginawa ko na siya multi-purpose. Gore-Tex na yung binili ko kasi nga para kung maulan, masusot mo pa rin, di ba? Hindi naman ako tumatakbo. Siguro kung tatakbo ako, di ba? Kung mag-exercise ako, bibili ako ng mga Gore-Tex na mga running shoes, di ba? Kung hindi, kung lakad lang naman main purpose ko, hindi kailangan, di ba?
Tapos yung pantalon pa pala, 'di ba? Pantalon na Uniqlo. Yung double purpose din siya, functional. So yun lang talaga, 'di ba? Pangit naman yung bumili ka ng parang Divisoria made. Kasi pagka yung mga low quality, hindi mo siya magagamit for years na matagal. Kuwari bumili ka ng sapatos na mumurahin. Although hindi ko nilalahat meron pa rin talagang quality na mura. Pero usually, you pay what you, 'di ba? You get what you pay for, 'di ba? Yun yung usually na sinasabi nila, no? So doon ka na sa mga abot kaya na branded pero magagamit mo na matagal. Kasi trusted na siya, kaya nga branded, 'di ba? Nasa market na siya na matagal kasi nga magagamit mo siya na matagal. Mga Nike, Merrell, mga ganyan. Pero yung mga hindi kilala, Divisoria made. So, mapapabili ka pa uli, di ba? Paulit-ulit ka lang nabibili. Tapos yung mga branded na mga Louis Vuitton, Gucci, mga ganyan, Balenciaga, hindi mo naman kailangan yan, di ba? Yun yung tinatawag nila minimalist eh. Magiging minimalist ka na lang. Hindi ka ganong bibili ng mga bagay na hindi mo ginagamit talaga. Kasi kung i-stock mo yan, na mangyayari kasi niyan, magdi-depreciate din eh. Mag-wear and tear din dahil sa oxidation na expose sa air, di ba? Although nag-stock ako ng AS Color na 9 na peraso, pero yung t-shirt kasi tatagal naman ng 30 years eh. Baka nga mawala na ako sa mundo. Hindi pa rin sira yan eh. Pero yun nga, yung sapatos, ewan ko may lifespan yan eh, may shelf life yan. Alam ko 5 taon lang yan eh. So nonsense bumili ka ng maraming sapatos. 2 lang talaga yung need mo. Or 3, depende sa function na gagawin mo, di ba? So yun lang yung gagawin mo, di ba? Tapos sabay, yun. Bibili ka lang ng mga gagamitin mo talaga. Tapos, susulitin mo. Pero, yun nga, mag-focus na lang din kayo yung pera nyo, paikutin nyo sa business. Kagaya ng mga sinampol ko sa inyo, di ba? Yung mga royalties or arts, tapos yung mga print-on-demand shirt. Pwede nyo gawin yun para kahit natutulog kayo, kumikita pa rin kayo ng pera. Tapos, mga rental properties, ano pa ba? Yun, yung mga ganun na passive income, kikita ka. Tapos, tong content na to, paggagawa ng content. Kasi, kaya ka naman, ang goal mo lang naman sa pera, sa money game is, magparami ka ng pera para hindi ka controllable ng mga circumstances tsaka ng mga tao. Kasi kung may circumstances dito, kung umano yun lang is, alis ka, 'di ba? Lipat ka sa ibang bansa, 'di ba? Ganun lang gagawin mo. Tapos kung yung mga tao sa hood nyo hindi mo gusto, lipat ka ng bahay, 'di ba? Napaka-easy kung maraming pera. Money kasi yun magbibigay sa'yo ng freedom, 'di ba? Para makaalis ka sa mga sitwasyon o mga tao na hindi mo gusto, 'di ba? Or trip. So napaka-easy, 'di ba? Yung ganun lang gagawin mo. Yun yung main purpose ng money. Hindi mo chine-chase yung money para maging maluho o magkaroon ka ng luxurious lifestyle kagaya ni Floyd Mayweather. May nangyari kay Floyd Mayweather, di ba? Excessive na yun eh. Excessive na consumerism yun eh. So, nangyari sa kanya, consumerist siya. Ayan, nangyari, di ba? Bankrupt siya. O di ngayon, tatrabaho siya uli, i-release niya yung katawan niya para sa 2 exhibition tsaka isang pro fight kay Manny Pacquiao sa September. Which is sinasabi niya exhibition lang daw, di ba? Kaya yun yung sinasabi ko sa inyo na 20s pa lang kayo or 30s, mag-focus na talaga kayo sa money game. I-up nyo talaga yung money. Ay, nandito yung babae kahapon. Nakita ko ito kahapon eh. Ito yung nag-aabang dito sa mall. Sarado to. Sarado to mall eh. Nakita ko yung babae. Sarado. Ito yung kahapon eh. Di ba Good Friday nga kahapon? Sarado pumunta ako. Nag-aabang siya dito. Tapos nakita ko na naman siya.
Bumalik siya, pareho kami na iniisip, di ba? So, yun. Nandito yung clerk desk. Iniisip ko, i-approach ko kaya to. Pwede, subukan ko lang. Di ba, social development. Ewan ko lang kung may recording sila, kung makakapag ano sila. Di ba? Kaso, parang kinakabahan ako eh. Usually, pagka ganun, parang ayoko na eh. Ayoko na ituloy pag kinakabahan ako kasi mawawala ka sa ano, di ba? Kasi parang may expectation na nagkita na, nag-lock na kayo ng ice dati. Tapos hindi mo pa ginawa ng move. Di parang wala na, di ba? So, yun yung gagawin mo, di ba? Money, tsaka mag-focus ka lang sa health mo, tsaka sa mga gusto mo sa buhay. Di ba? Yun lang gagawin mo. Kasi nga, di ba? Gusto mo lang naman sa buhay, magkaroon ka ng papayapa. Yun din pala, yung mga kasama rin. Minsan nga sinasanay ko na yung sarili ko na mag-isa rin talaga kasi nga, wala ka naman din talagang kasama, di ba? Tsaka nagtatrabaho ko sa hospital, alam ko naman yung kahihinat na natin lahat, di ba? Na alone lang tayo sa deathbed natin, di ba? Di ba? Yung parang mag-isa ka lang talaga, 'di ba? Kaya sinasanay ko na 'yung sarili ko na mag-isa lang. So ito yung katabi ko, meron chick. Bala ko sana tong kausapin. Inaantay pala niya yung BF niya. Or kamit lang 'to, 'di ba? Buti na lang hindi ko rin in-approach. So yun nga, 'di ba? Dito lang tayo para mag-survive. So after na survival, wala na rin talagang main reason kung bakit ka pa nandito, 'di ba? Parang sa ngayon pa lang tatanggapin mo na yung sitwasyon mo na ganito na nga, 'di ba? Dito ka lang para mag-survive. So magagawa mo na lang either bumalik ka sa blue pill, di ba? Pag-compete ka, mag-paycheck to paycheck ka sa ano. Or chase mo yung status, di ba? O yung isa pa rin pala yun, di ba? Yung mostly yung ibang mga tao, di ba, status yung inaano nila. Chine-chase nila yung status kasi gusto nga nila yung validation, di ba? Kaya ganun. Isa rin yun, iwasan mo yun kasi mga totoong wealthy, hindi naman talaga lumalabas yan. Si Mark Zuckerberg ba nag-i-status max? Hindi, di ba? Kaya naman siya nakilala kasi siya may-ari ng Facebook. By default, sumikat siya dahil siya may-ari ng Facebook eh, di ba? Pero kung hindi siya yung may-ari ng Facebook, hindi magiging status yun, di ba? Kaya yan. Less resistance life. Tapos maraming nagsasabi din na mag-upgrade ka. Kala kasi nila yung upgrade is mag-accumulate ka ng marami. Tapos sabay yung magparami ka ng mga kaibigan, maging famous ka. Yun yung tingin nila sa upgrade eh, di ba? Pero para sa akin, ang upgrade is pagbabawas. Kasi pag konti yung mga tao sa paligid mo, konti yung worries mo, tapos nagiging totoo ka pa sa sarili mo, di ba? Hindi mo nalilimitan sarili mo. Tapos kung konti yung mga ari-arian mo, gamit mo, sinabi ko na rin sa inyo yan, huwag kayong mag-alaga ng hayop tsaka halaman. Status max, di ba? So, hindi ka na di ba? Wala ka nang alalahanin. Kasi meron kami alagang hayop nga eh, tsaka halaman eh. Peperwisyo nga ako kasi everyday papalabas yung hayop. Ganun din pag may bata ka, pag may anak ka, hindi ka na makakaalis, promise. Hindi ka na makakaalis ng bahay. Stay ka na lang sa bahay mo, di ba? Ganun mangyayari sa'yo. Wala kang laya. Kaya once na nagkaanak ka, lalo na pag maaga pa lang, magiging paycheck to paycheck ka na yun eh. Mahihirapan ka naman. Pero na lang kung anak mayaman ka,
Tapos nakapag-scale ka na ng business mo, di ba? Pero kung hindi ka nakapag-scale ng business mo, tapos sabay ano pa, di ba? Nakapag-reproduce ka na maaga, di patay ka, di ba? Mahirapan ka na makaalis sa paycheck to paycheck. Ang daming tao ngayon sa mall, oh. Saturday kasi. So, ganun nga, di ba? Yan yung mga traps. Magpakasal, trap din yan. Mag-anak, trap din yan. Kasi mag-create yan na attachment, tsaka hindi ka na malaya. Okay lang yung mag-girlfriend ka, wag mo lang bubuntisin, di ba? Kausapin mo na lang na matino na wala ka talagang balak mag-anak. Kasi kung plano niya mag-anak, sinabi mo yan ng ano, pinatanda mo lang babae, di ba? Mainis sa'yo, di ba? Wala ka palang plano mag-anak eh. Dapat umpisa pa lang, transparent na kayo. Ganun din sa mga kaibigan mo. Ito kaibigan lang tayo para sa ganitong ano Pero ayoko ng mga utang-utang, mga ganyan, di ba? Mas maganda na yung sa una pa lang sasabihin mo na para kung sumama man loob, at least nakat mo na sa buhay mo, di ba? So hindi mo talaga lahat masasama talaga lahat sa'yo. Kasi nga, kung gusto mo ng kalayaan talaga, less talaga is more. Less is more, di ba? May kasabihan nga nun. Kasi pagka, yun nga, mga mine-maintain, kaibigan, ang dami mong kaibigan, mine-maintain rin yan eh. Relationship, anak, mine-maintain din yan. Ari-arian, lifestyle, mine-maintain din yan, di ba? So, less is more talaga. Yun yung freedom. Minimalist. Hindi lang yan sa mga gamit niya minimalist eh. Pati sa mga tao rin talaga yan. Tapos yung pwede magparami ka ng ari-arian, kuwari tatlong rental properties, tatlong rental properties, 'di ba? Tapos mag-invest ka na lang sa mga arts, mga creative stuff para mag-generate ka ng passive income, 'di ba? Yun yung magandang gawin, 'di ba? Kaysa naman sa yun din pala, kaya mo na yung mga blue pill. Huwag ka rin gaano makipag-usap lang. Casual lang pag may mapapala ka. Pero yung ibibigay mo yung oras mo sa kanila na matagal, tapos sabay wala kang mapapala tungkol sa self-improvement tsaka pumera, sasayang ka lang ng oras. Maubos lang oras mo dyan. Tapos napaprogram ka pa. Kasi nga, di ba, pag naipag-usap ka sa tao, dalawang reality yan magtatagpo eh. Kesyo, ikaw ba papasok do sa reality niya or siya yung papasok sa reality mo? Ganun lagi ang relationship dynamic. May isang papasok sa reality. Kahit sa kaibigan mo may leader-follower pa rin yan eh. Di ba? Mga kaibigan mo, meron pa rin yan. Pagka ikaw pumasok sa reality, tapos hindi mo pala gusto, okay kung gusto mo, di ba? Pareho kayo nagbe-benefit. Usually, ayaw mo naman talaga, di ba? Kuwari may pamilya at anak, niyaya ka, wala naman kayo in common. Ayaw mo naman talaga na sumama sa kanya, di ba? Sa kanila, 'di ba? Dahil wala naman kayo in common. Waste of time. Ma-outcast ka lang dahil pinag-uusapan niya mga yan tungkol lang sa pamilya at anak nila. Naranasan ko na yan eh. Sumama akong Christmas party, may mga pamilya at anak. Ma-outcast ka lang. Tapos nagiinuman. Tapos ipapasok nila ipo-force nila yung reality nila sa'yo. Sabihin nila, pamilya at mag-anak ka na kasi, huwag ka na kasi maarte, mga ganyan, di ba? Patulan mo na tong na to. Yung kaklase ko dati na single mom parang nirereto pa sa akin. Itatrap pa ako. Buti sana ako maganda yun eh. Hindi rin eh. Sub 5 yung babae. No? Sub 5 yung babae. Tapos sabay single mother. Gusto pa ako pasok sa realidad ng ganun eh. Ginawa ko, tahimik na lang ako, gray rock method. Tapos find na lang ako ng excuses. Sabi ko, bago pa lang ako eh. Bago pa lang kasi ako eh.
Gusto ko pa kasing anuhin tong mapasa tong mga exam dito eh. Yun yung sinabi ko dun sa ano. So, ganun yun nangyari, di ba? So, yun. Ilang minuto na to? 20 minutes. So, siguro ikat ko na. So, yan lang talaga yung goal sa buhay. Less resistance life. Freedom. Kala kasi ng iba, mag-upgrade is magparami. Pero sa totoo, magbabawas ka niyan. Hindi lahat makakasama mo sa top. Hindi lang to tao pati mga gamit. Paano? Peace.